May balitang umiikot, may palusot na paulit-ulit, at may tanong na ayaw sagutin. Hindi pwede yan. Hindi pa iikot, diretso sa punto kung sino pa ay no, at bakit ito ang balitang buo. Ito ang usapang totoo, ito ang hindi pwede yan. Thursday na po, January 29, 2026. Ganap na pong 1:57 ng hapon dito po sa Pilipinas. Ricky Rivera po. Magkaroon lang po tayo ng mga rundown, no? Ng mga nagaganap po sa ating kapaligiran ngayon. Ang unang-una, na-rescue po ng Philippine Coast Guard. Ito pong 3 mangingisda dito po sa Ilocos Norte. 3 araw na pong nawawala itong 3 ito na sakay po nung isang bangka na unfortunately ay nagka-encounter ng rough waters kung naging dahilan para sila po ay masira at lumubog. At 3 araw po nawala, nasa laot ito pong 3 ito. At fortunately naman po ay na-recover na po sila ng Philippine Coast Guard. Ang kapon na po na nga lang since December, kung makikita nyo po sa statistika, ay napakarami ho mga Philippine vessels ang lumulubog. In fact, karamihan ho ng mga Philippine vessels na lumulubog ay sila po ay mga passenger vessels, sea vessels, no? Hindi lang po dyan sa nangyari dyan sa Basilan, sa Buanga, kundi meron na rin ho dito sa May Negros at sa may itaas ng Luzon. Ano ang sinasabi niyan? Mukhang nakakalimutan ng Philippine Coast Guard kung ano po yung kanilang trabaho. At dahil kasi masyado silang nakatuon, no, yung atensyon dito sa West Philippine Sea o doon sa Scarborough Shoal. Hindi ko natin sinasabi na mali yung ginagawa nila. Ang sinasabi lang ko natin ay dapat tignan ng Philippine Coast Guard kung ano yung primary function niya. Yung primary function po ay siguraduhin na seaworthy yung mga local vessels, no? Lalo na yung mga pampasaherong mga ships. Kinakailangan yan hindi overcrowded. Kasi nung mga nakaraang, lalo na noong December at itong first week of January, nakita ho natin, isipin mo, 300 tao. Napakaliit nung barko nung Alison Yung pang, ano po yan, yun po yung ship operator na na-involved dito sa paglubog ng kanilang bangka MV Liaison dito po sa may Basilan. So, dapat yan, chinecheck. Hindi yung gagawa ng karikature ito si Coast Guard spokesperson J. Tariela na siyempre nakaka-offend yun. No? Kahit naman sino siguro. Kung halimbawa, gawa ng karikature itong ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka ba may inis din? Siyempre, kinakailangan nilang mag-react. Sana ho, mapansin na ng palasyo, ibalik sa Department of Foreign Affairs yung pagsasalita o pagbibigay ng opinyon hingil po dito sa West Philippine Sea at wag nang ipamahala dito po sa Philippine Coast Guard. I'm not saying na hindi effective si Tariela po at hindi ko po kine-question yung kanyang pagiging nationalista. Ang point 2 dyan, dapat mas pagtuunan ng pansin ng Philippine Coast Guard ito pong pangangalaga sa mga kapwa Pilipinong lumalayag kesa yung isang kibot lang nung Chinese vessel ngawa tayo ng ngawa. Paubaya ho natin sa mga diplomat yan sapagkat alam ho nila kung paano i-handle yung bilateral relations between the Philippines and China. Okay? So, nga pala, dahil dyan kay Tariela, by the way, napilitan po ang Senado na magkaroon ng isang parang Senate resolution condemning or declaring ito pong mga Chinese embassy officials as persona non grata. And tanong, na-consult po ba ng Senado yung ating mga international relations experts o maski ang DFA? Kasi baka hindi yan yung ruta na nararapat. Baka masyadong harsh yan. May mga protocols po ang international diplomacy na kung saan ay may mga step by step na sinusunod. Ito po mga diplomat. Sana, yun po yung gawin natin para hindi man tayo kahihiya. No? At sabihin ng ibang bansa na binubuli natin yung ating mga guests. No? Whether
Chino yan, inchik yan, o kung ano man. Dapat, nagko-conform po tayo dun sa international norms of conduct. Dahil nasa konstitusyon po natin yan. Ano po yung isang mainit na balita? February 23. Tandaan niyo po yung date na yan. Bakit? Dahil naharap na po ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Opo. Alam niyo naman kung bakit nandun siya sa The Hague, di ba? Accuse siya ng crimes of against humanity. Dahil nga doon sa anti-drugs war. So, sabi ng ICC, fit daw siya to stand trial. Ang tingin ng mga kamag-anak ng dating Pangulo, lalo na ang Vice Presidente Sara Duterte, kagagawan ho yan, kapalpakan daw ho, ni Kaufman, yung isa sa mga lawyer ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang rekomendasyon nila Sara ay palitan sana ito mga defense lawyers. Kaya lang sabi nga, kapapasok lang ho na balita, hindi ho umayon si PRRD dito po sa suggestion ng kanyang anak. So tuloy ang February 23. No? Ang tanong, doon sa February 23, ano kayang kasabay niyan? Kasi maaaring may isabay dyan yung possible na impeachment naman ng ating Vice Presidente. Sa Monday, alalahanin ninyo, ay formal na magbubukas ang mababang kapulungan. At malaki ang posibilidad na baka mag-February 6 or on or before February 6, ituloy po ng Makabayan Block yung kanilang banta na pasampahan ng impeachment complaint ang ating Vice Presidente. Ngayon pa nangyari yan, meron kang 3 nakabinbin dun sa opisina ni Speaker D na impeachment laban kay PBBM at may maaring may impeachment ka rin kay Sara Duterte. So, tanong, dun sa dalawang impeachment na yan, sino kaya yung lulusot? Papunta ng plenaryo at papunta sa impeachment trial. Ito pong mga complaints na ito, idiringin pa ng plenaryo simula ng Monday. So, asahan po ninyo na kung nakakalendar na sa order of business o nakalendaryo, yung pagdinig po ng plenaryo dun sa 3 impeachment complaints laban kay Bongit, sigurado ho yan ang pag-uusapan sa Monday. So, ano-uno kaya yung mga ikinaso laban sa ating Pangulo? At speaking of the Pangulo, nilabas po ng ating Undersecretary Castro yung isang video na nakita-kita ho doon yung ating Pangulo nagpe-play with yung kanyang aso na si Torio. No? Si Oreo kasi yung ano niya yung mata niya mayroon parang oo. So, bakit nilabas nila yung video? Dahil kumakalat to yung isang St. Luke's medical na prognosis na sinasabi lumalala daw yung discolorosis ng Pangulo. Which is actually hindi naman totoo. Kasi in the first place, kung lumalaho yan hindi nakakatayo yan, di po ba? Pangalawa, yan pong sakit na yan, talagang sangayon ko dun sa brad ko na si Jay, sabi ko niya sa akin, talagang sakit na talaga nila matatanda yun. Na pinatotohanan naman ni Matt dito po sa So talagang, di ba Matt? So pagka tumatanda ko kaya, lalo na pag mga lalaki, usually yan nagkakaroon ng inflammation dyan sa kanilang large intestines. So, aminado si Harry Roque. Oo, yung opposition spokesperson na mukhang natuwa sila nung balita na kumakalat na either namatay o baldado na yung Pangulo. Kasi sabi nga ng Pangulo, huwag kayo masyadong matuwa dahil hindi pa naman to life-threatening. Pero tanong po ako sa mga doktor, may posibilidad yan na magkaroon ng complication. Lalo kunyari hindi maagapan at pumutok yan. Yung abscess, kasi may abscess yan dun sa stomach. Pagka nagkaganon surgery ang niyan, ang dulo niyan. So, speaking of surgery at speaking of succession,
Kapag kahubaldado ba ang Pangulo, sinong papalit? Usually, ang Vice Presidente. Ang magiging tanong natin pagdating ng Pebrero, paano kung, halimbawa, magsakom si Marcos sa sakit at may impeachment trial na si Vice Presidente Sara Duterte. Sino ngayon ang hahalili? Kung succession law, si Soto, Senate President Soto. Problema nan, si Senate President Soto mismo, magpe-preside siya ng impeachment trial kasama ng Chief Justice. So kung hindi siya, sino? Ang speaker, hindi rin si Bogie D, aatin din siya nung impeachment trial kasi kasama dyan ang Kongreso. So sino na po ang papalit? Mukhang wala natira. May posibilidad ba na si Recto ang maging little president natin? O yan ang titignan natin. Kaya itanong natin sa mga expert yan. Kaya pagdating bukas, ang tabayanan niyo po yung the agenda. No? Meron po tayong pagtalakay tungkol dyan. And also as a ICC, ang guest natin bukas si Attorney Cristina Conti, yung assistant to the legal counsel ng gobyerno laban kay PRRD dyan po sa The Hague. So nagpa-unlock po siya, explain niya po maigi kung ano yung mangyayari. At si Attorney JB naman, doon naman sa ano yung effects na magkaroon ng impeachment complaint. Kasi may prospect ba na dalawa yung magkakaroon trial, si Pangulong Bonget at si Vice Presidente Inday Sara, or si Inday Sara lang, or si Bonget lang at mas fair si Sara Duterte. Yan po yung tingnan natin starting Monday. Ang problema mo niyan lalo, malaki ang posibilidad, ang likelihood na magkaroon talaga ng gulo, ng malaking gulo. Okay? So, kasi laban ng grupo yan. So, ang bawat isa magsisiraan. So, itong sa first quarter. Hari na ba matapos kagad-agad yan. No? Matanggal kung sino sa kanila ang karapat-dapat tanggalin sangayon sa batas at sangayon din sa pagtataya ng mga judges. Sino ba magiging judges kapag may impeachment trial? Siyempre, mga miyembro ng mataas na kapulungan o ng Senado at ng lower house din, mga congressman. So, ang tabayanan natin yan. Monday will be, actually February as a month is a very interesting month sapagkat magkakasabay-sabay po yung mga malalaki at destabilizing issues dito po sa ating lipunan. So, bago kayo pumunta na kung saan, mamasyal, tingnan nyo muna yung sitwasyon ng inyong bayan at tingnan nyo kung ano yung pwede nyong itulong para naman maibsan yung epekto ng political crisis na ito. So yan po mga kababayan, ang tabayanan nyo yan sabay-sabay sigurado itong February. At tama si Jay, meron pang February 25, alam nyo yun, yung komemorasyon ng People Power, yung unang People Power noong 1986. So, isipin nyo, naka 2026 tayo, tapos 1986 yun. So, mga ilang taon na kaya? Yan. So, tignan natin kung anong mangyayari. But very sure, medyo magulo-gulo yung ating political landscape. Kasi yung ating mga matatandang politburo, magsasaling puwersa doon naman sa ngayon na mga kabataan na maghahangad ng pagbabago. So ano pa? Ayan po. So bukas meron tayong live streaming sa agenda sa YouTube. So antabayanan niyo po yan. Wag na wag ko yung pipit yung inyong mga channel. Ricky Rivera po. May balitang umiikot, may palusot na paulit-ulit, at may tanong na ayaw sagutin. Hindi pwede yan. Hindi kahit ikot, diretso sa punto kung sino pa ay no, at bakit ito ang balitang buo.
Ito ang usapan totoo, ito ang hindi pwede yan. Mga balitang walang spin, mga balitang walang spin.